Sound check. Sound check. Hello. Low sound check. Yan po, isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. At tayo po ay magpasimula na po sa ating yan po, isang yan, hello, sound check. Ayan po, magandang hapon po muli sa ating lahat at yun din sa mga kasama natin sa ating live, sa ating Facebook page. Nawa po ay tayo ay handa na po sa ating gawain ngayong hapon na ito sa ating afternoon service. Tayo po lahat ay magsitayo at tayo po umawit na isang awitin para sa Panginoon. Awitin natin, Faith is the Victory. Sa ating unang awitin, mawit po tayo ng papuring awit sa Panginoon. Faith is the Victory. Awitin po natin ang first, second, samahan niyo po ako, sabay-sabay po tayo. Faith is the victory. Verse 1, ready, sing. And come along the hills of life, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Great is the victory we know that overcomes the world. Great is the victory. Great is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Next verse. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road the saints of God, with shouts of triumph trod. By faith they light a whirlwind's breath, swept on o'er every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Great is the victory. Great is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Last stanza now. To him that overcomes the world, then shall be great. Before the angels he shall know his name, confess in hell. And onward from the hills of light, our hearts with love aflame will vanquish all the hosts of night in Jesus' conquering name. Great is the victory. Great is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Maaari na po tayo makaupo at sa oras na ito at tayo po ay makapakinig ng awitin mula sa ating kapatid para po sa ating invocation. Dito?
pag-ibig alala, kaya bigyang pansin ang hiram na panahon. Ito po sa mga bagay na di maglalaho. Isang pagkakataong mabuhay, bakit di gawing makulay sa Panginoon ialay? Huwag nang maghintay pagkat hindi natin alam kung mayroon pang bukang liwayway. Magpuri, magkaloob, maglingkod sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. Isang pagkakataong mabuhay, bakit di gawing makulay sa Panginoon ialay? Huwag nang maghintay pagkat hindi natin alam kung mayroon pang bukang liwayway. Magpuri, magkaloob, maglingkod sa Diyos. Magpuri, magkaloob, maglingkod sa Diyos. Magpuri, magkaloob, maglingkod sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. Isang pagkakataon. Amen. Isang pagkakataon. At tayo po'y magsitayong lahat at tayo po'y pumasa ng salita ng Panginoon. Atin pong buksan ang ating mga Bibles. Nawa po at tayo po ay may mga hawak na Biblia sa ating kalagitnaan ngayong hapon na ito. Buksan po natin ang ating mga Bibles on the book of 1 Timothy chapter 6. Basahin po natin from verse 11 hanggang verse 16. Ito po yung muling paalala ni Apostle Pablo para sa isang young pastor na si Timothy. 1 Timothy chapter 6 verses 11 to verse 16. Sabay-sabay po natin itong basahin. Nandiyan na po tayo? Amen. Lasan po natin ang pagbasa at may pagkaunawa po. Atin pong namnamin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po dyan, ready now? 1 Timothy chapter 6 verses 11 to verse 16. Ready now? Read. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ, which in his times he shall shew, who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Purihin po pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po yumuko at pumikit. Tayo po manalangin sumandali. Ama namin Diyos, dakila ka, purihin ka, Ama, muli sa aming kalagitnaan, Panginoon. Dalangin namin patuloy, Panginoon, aming panambahan, aming gawain, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Kayo po patuloy na manguna sa aming, Panginoon, sa bawat individual, bawat anak mo, Panginoon, na naririto sa lugar na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga awitin, mensahe, Panginoon, ang mga awitin, Panginoon, na aming inaawit, Panginoon, ay unang tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Maging paalala, maging reminder, Panginoon, rebuke also, Panginoon, sa aming, Panginoon. As we continue, Panginoon, sa aming tema, sa buwan na ito, Panginoon, bilang enabled
to contend the faith, Panginoon. Tayuan namin, Panginoon, na may katapatan, Panginoon, na aming pananampalataya, Panginoon. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na kami ay maging kabahagi, Panginoon, sa gawaing ito, Panginoon. Minsan pa, kayo po ang patuloy na manguna at magpaalala muli sa amin, Panginoon. Make us humble, O God, Panginoon, sa pagharap, pagbibigay papuri, Panginoon, sa inyong banal na pangalan, Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa pagsamba, Panginoon, sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ang Diyos banal na Espiritu nawa, patuloy na magmulat, magpaunawa sa amin, Panginoon, sa bawat salita mo na maihahayag sa herong iyong gagamitin, Panginoon, at higit sa lahat sa salita mo, Panginoon. Kaya nga po ang patuloy namin mabigyan ng kapurihan at pasasalamat sa hapon na ito, Panginoon. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aawitan sa Panginoon. Awitin po natin, How Firm a Foundation. Awitin po natin, How Firm a Foundation. The first verse, ready now, sing. How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in His excellent word. What more can He say? You He hath said. Jesus of worship, fear not, I am with you. Oh, be not dismayed, for I am your God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help you, and cause you to stand, upheld by my righteous omnipotent adversary. And through the deep waters, call you to go, the rivers of sorrow shall not overflow. For I will be with you, thy troubles to bless, and sanctify you, know your deepest distress, and purify me, trust thy pathway shall lie. My grace all sufficient shall be thy supply. The flame shall not burn thee, I only desire your jaws to conserve, and your gold to refine. The soul that on Jesus leans for repose, I will not desert to his foes. God's soul, though all hell should endeavor to shake, I'll never, never forsake. Next song po natin, Now I Belong to Jesus. Now I belong to Jesus. Verse 1 ready, sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can save her. He gave his life to ransom my soul. Now I belong
and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Oh man, ready? Joy floods my soul, for Jesus to save me, rid me from sin that long only this. All together in chorus. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. At maaari na po tayo mga upo, purihin po ang Panginoon sa ating pag-aawitan. At sa pagkakataong ito, tayo po ay darako sa ating pagkakaloob sa Panginoon. As we sing, Make Me a Blessing, tayo po ay manalangin sa Panginoon sa ating kaloob sa hapon na ito. Muli ay paalala po sa mga ating tawag dito, special offering po muli, kagaya po ng in-announce po natin kaninang umaga para po sa ating love give sa ating outreach ministry po doon sa gawing Magsaysay para po kaila Mate Jana. Ayan, so kindly approach na lang po kay si Sister Gian sa mga in-kind and monetary po na ano po natin, blessing na ibibigay po at ibabahagi po. Amen? At muli, meron po tayo na paskil po ng ating QR sa ating tithes and offering. Pwede nyo pong iscan yan and ibigay po ang ating kaloob para po sa Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin, sumandali tayo ating ipanalangin, ihandog sa Panginoon ating kaloob. Ama namin Diyos, banal at dakila sa lahat, purihin ka mamang Panginoon sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa aming pagkakaloob, pagbibigay para sa iyo, Panginoon. Ang bawat salapi, Panginoon, na aming malilikom ay patuloy mong gamitin, Panginoon, pagpapala nawa sa pagtataguyod, Panginoon, ng iyong iglesia, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Sa aming mga pangangailangan pinansyal, kayo po ang patuloy na maitanyag, Panginoon, maihayag ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. Maging kaisa kami nawa at maging kabahagi, Panginoon, sa isang pribilehiyo, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon. Minsan pa, ang puso ng bawat isa, Panginoon, ay patuloy na magalak sa pagbibigay kaloob para sa iyo. Ito lamang po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Nawitin po natin last stanza, Make Me a Blessing. Ready, sing. Give us was given to you in your need. Love us, the Master, love you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Purihin po ang Panginoon sa ating pagkakaloob at sa pagkakataong ito at tayo po ay makakapakinig muli ng hamon, awitin na andog ng ating mga kapatid para po sa Panginoon. Tawagin po natin ang mag-aandog ng kanilang natatanging bilang sa Panginoon. Tayo na pala yun.
forces in the world today who oppose our Christian faith. They attempt to destroy everything that's holy and control what preachers say. But God still has a few good men who won't bend, won't bow, won't burn. They will fight to the end to defend our faith until the day that the whole world learns. There are things we won't give over. There are things worth fighting for. The book and the blood and the rugged cross. One faith, one way, one Lord. When the world and the flesh and the devil press on and try to tear our strongholds down, we will stand our ground. Despite what the non-believers say, our God has never changed. His word still means everything it says. It is now and forever the same. The world may think that they have won this fight, but there are some who can still be found, who will never give in and will never give up. We will stand our ground. There are things we won't give over. There are things worth fighting for. The book and the blood and the rugged cross. One faith, one way, one Lord. When the world and the flesh and the devil press on and try to tear our strongholds down, we will stand our ground. There are things we won't give over. There are things worth fighting for. The book and the blood and the rugged cross. One faith, one way, one Lord. When the world and the flesh and the devil press on and try to tear our strongholds down, we will stand our ground. We will stand our ground. Amen. Nawa maging hamon pumuli sa atin yan. Impromptu na. Amen. At tayo pumuli ay umawit sa Panginoon bago po natin tawagin po ang atin pong choir. Isang awitin. Awitin po natin. Rescue the perishing. First stanza and last stanza po, awitin po natin. Rescue the perishing. First one, ready now. Sing. Rescue the perishing. Here for the dying. Snatch them in pity from sin and the grave. Give from their fallen to the name of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing. Here for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save. Last stanza now. Rescue the perishing. Good demands him. Say more than he for the Lord will provide. Rescue the not-only nation from evil. Held up for one where the favor is love. Rescue the perishing. Here for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save.
Each answer will control my life today. It's time to make my choice. Will I hear the Savior's voice? I'm standing on the crossroads of eternity. It's time to make my choice. Will I hear the Savior's voice? I'm standing on the crossroads of eternity. Standing on the crossroads of my life. Low check. Mga kapatid, salamat po sa awitin. It's time to make my choice. Ayan. Tayo po ay tumayo lahat. Tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Hebrews chapter 11, verse 33. Hebrews chapter 11, verse 33. Iangat po natin ang verse 32 hanggang verse 33. Ready? Read. By faith, verse 31. Hebrews chapter 11, 32 to 33. Sorry. Ready? Read. And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon and of Barak and of Samson and of David also and Samuel and of the prophets, whose through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of the lion. Salamat po. Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, of the weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned the flight of the armies of the aliens, and the women they raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance that they might obtain better resurrection. And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover, the bonds and imprisonment, they were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword, they wandered about in sheepskin and goatskin, being destitute and afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in the dens and caves of the earth. But all of them obtain a good report. Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga awitin, nagpaalala po sa amin, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang aming pong mapapag-aralan ngayon, Panginoon, ay maging pamumuhay, Panginoon, at maging isang makapangyarihang mensahe, Panginoon, sa mga taong makakasalamuha po namin, Panginoon. And we pray, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, ay kayo pong siyang patuloy na magbuo ng kung ano yung mga pananampalataya dapat po namin itama at dapat po namin panindigan sa mga oras na karapat-dapat po kayong maitampok at mabigyan ng pasasalamat sa lahat. Salamat po sa inyong pong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Yan. Sa ating pag-aaral, mga kapatid, ngayon pong hapon na ito, ay kita po natin yung halimbawa ng faith, no? Sa Hebrews chapter 11, at kung titignan po natin yung 11 verse 33, ay dito natin makikita yung mapapag-aralan po natin ngayon pong hapon na ito. Kung saan yung buhay po ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Ni si Daniel Tutika, no? Yan, si Daniel, na kung saan makikita natin sa Book of Daniel, parts ng Book of Daniel ay makikita po natin yung kung paano po yung kanilang paninindigan at katapatan nila sa Panginoon. Nung akin tong nakita, pwede naman natin, sabi ko, nung nakita ko na yung tema, pwede natin gamitin si story ni Joseph.
no? Story ni Joseph, kung sa pamilya merong mga pagsubok o kailangan dapat tayong panindigan, makikita natin ang halimbawa din si Joseph, no? At marami pang mga karakter, even si Job. Pero dito sa pag-aaral natin sa Book of Daniel ay makikita natin yung kung tayo ay tatayo sa paninindigan po natin, no? Ay sa lahat ng aspeto, di lamang sa pamilya kundi sa araw-araw nating pamumuhay, lalo na po sa mundong ito, no, na nakakasalamuha po natin ang mga ungodly men, no, sa mga taong makakasalumuhan natin. Ang pananampalataya ba natin ay maipapakita o mabibigyan ng pansin, mabibigyan ng pansin at pagkakataon na makilala nila ang Panginoon. Ayan. Kaya yung title po na nilagay ko po dito, When Standing for the Biblical Truth. Or sabi natin, When Standing for Truth. Kasi kung titignan natin yung Book of Daniel, no, yung kanilang naranasan, ang mga Hudyo nung na-scattered abroad sila, dito sa Book of Daniel, sila ay dinala kung saan makakasalumuhan nilang iba't ibang mga parusa. Pero dito makita natin yung pangako ng Panginoon at pag-iingat ng Panginoon sa kanila. Tingnan po natin sa verse 1, yung history po ni Daniel, no? Kung paano sila galing sila in the third of reign, Josiah king of Judah came to Nebuchadnezzar. Alam naman natin kung sino si Nebuchadnezzar sa Babylon. Pero sabi dito, and the Lord gave Jehoiakim Judah into his hand with part of the vessels of the house of God. Kung saan na ang mga Hudyo, no, ang mga Hudyo ay nag-scattered abroad sila. Yung iba nasa Northern Kingdom, nahati yung nagkaroon ng iba't ibang mga nagsakop sa kanila. At dito yung time ni Daniel naman nung naisulat po ito, no, kung babalikan po natin, ay nasa pamumuno sila ng Babylon. Yan. Kaya nga dito makikita natin, Daniel and his companion was chosen from verse 3 to 6, no? At dito makikita natin yung the king spake, no? The master of eunuchs, these children, no? Verse 4. Yan. Was no blemish but well favored and skillful in all wisdom. Kaya yung bagay po na makikita po natin dito at yung purpose ni Daniel, and by the way, bago muna sa purpose ni Daniel, kung paano pinalitan yung pangalan nila, no? Tingnan po natin sa verse 6. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Now, among these were the children of Judah, Daniel, Ananiah, and Mishael, Azariah. Verse 7. Unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel what? The name of what? Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and Azariah, and Abednego. Pero makikita po natin sa verse 8, but Daniel purposed, verse 8, in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that might not defile himself. At unang bagay mga kapatid na makikita po natin dito, when standing for biblical truth, number 1, nilagay na. Ang bilis. Okay lang yan. Number 1, it pleases God. It pleases God. No? Bagay po na dapat makita po natin. Bakit ko po ito nilagay? Kasi maaaring sa ating pagiging sabi natin knowledgeable, o sabihin natin pag-stand sa ating mga paninindigan, maaaring maging ano lang tayo, maging kagaya lang din tayo ng mga ibang tao, sabihin natin mga ibang denominasyon na sarili lang nila yung parang sa tingin nila dahil sila yung pinaka may dunong,
sila lang yung tama. No? Yun lang yung maipakita sa atin. Pero dito mga kapatid, sa lahat ng ginawa ng mga kaibigan po ni Daniel at mismo si Daniel dito po sa storya, ay nakita natin na please nila ang Panginoon. Natuwa ang Panginoon sa kanila. Tingnan nyo po sa verse 9, Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my Lord, the king. And to forward sa story natin, verse 12, basahin natin from verse 12 to 14. Ready, read. So he consented to them in this matter and proved them 10 days. Yung 10 days test, no? Na sila ay sinubok, no? Pero nakita natin yung result. The result, yung kanyang prevision from verse 15 to verse 16. Na kung saan even yung kanilang countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of king's meat. Sayang wala si Jericho, no? Na ang gulay pala ay nakakapagpaayos ng katawan. Pero mga kapatid, hindi issue yung pagkain ng gulay dito o ng meat. Kasi ang tanong dito, kung magiging dogmatic tayo about sa gulay, hindi naman tayo Hudyo. Tama po ba? So, okay na ba? Dane? Okay na tayo kumain ng ano. Pero makikita po natin, ito po yung kanilang pagsunod sa dietary laws ni Moses. No? Na instead na sila ay umoo, no, sa alok ng empire na ito ng Babylonian, na alam naman natin that they were very strict regarding sa kanila pong dietary na mga batas because of what? They are vegetarians, alam naman natin, at yung law ni Moses na binigay sa kanila ng Panginoon in Deuteronomy ay napakahalaga, no? Pero hindi natin yung pagtatalunan mga kapatid kasi hindi naman tayo Hudyo, no? Pero yung bagay na kanilang paninindigan na hindi kumain sa alay, no, na inalay sa Diyos-Diyosan, ito po yung pinakita po nila. And as a result, nakita po natin yung God's blessing. Tingnan nyo, verse 17, For these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. So dito, binless sila ng Panginoon not only sa physical nilang kalagayan, but also yung kanilang spiritual na kalagayan, yung kanilang understanding, how to interpret, no? Yung kanilang skill in learning. Kung titignan natin yung science, yung pag-aaral, no, na kanilang ginagawa, yung wisdom na na-acquire po nila dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Hindi lang yun sa utos ni Moses, kundi yung pagsunod nila sa Panginoon. Paano sila binigyan, even Daniel, no, na seemingly na kagaya kay Joseph na meron siyang gift, no, to interpret dreams, no, understanding of all the visions and dreams. Kaya yung bagay mga kapatid na gusto ko pong idiin sa pag-aaral na ito, yung mabigyan natin ng kapurihan ng Panginoon at ma-please natin ang Panginoon sa ating pong paano po natin na ma-i-depend yung ating pong pananampalataya sa kung saan mararanasan natin later on, no? Kaya dito sa story ni Daniel and his friends, makikita natin verse 18 yung favor ng Panginoon hanggang verse 21. Yung superiority nila sa mga kasama nilang mga eunuchs at mga kasama po nila. Hindi lang sila fairer na magaganda yung mga kutis dahil sa kanilang dietary na ginawa,
o pagsunod sa batas ni Moses regarding sa bagay na yun, kundi kitang-kita po natin na pinagpala sila ng Panginoon. At tunay nga na naging masaya ang Panginoon sa kanilang paninindigan. Bakit po mga kapatid na naibahagi natin to mga kapatid na even sa kanilang pagkain, no? Sa pagkain nila, sapagkat yung mga pagkain ng mga mates, no, alam naman natin na sinasamba sa kanilang mga Diyos. No, kung babalikan nyo nga sa verse 1, may tinatawag po dito na Baal, or sabihin natin, the land of his Shinar to the house of his God. Verse 2, Daniel chapter 1 verse 2. And he brought the vessels into treasure house of his God. Meron silang mga Diyos-Diyosan na pinag-aalayan ng mga bagay na ito. No? Kaya yung bagay na ito na dahil strict sila, dahil mga vegetarian sila, hindi. Kundi sila in-honor nila yung kung ano yung inutos ng Panginoon, yung special na blessing ng Panginoon, no, sa kanila, na kahit na yung bagay na request nila to kainin yung mga proper food, no? Proper food na ni-request nila sa mga eunuchs, no? Kundi sundin at makita po natin yung training na pinagpala sila ng Panginoon. Why? Because they took a stand kahit po sa kanilang paninindigan regarding sa kanilang mga batas na sinusunod kay Moses. No? Kaya yung bagay na ito ay natuwa ang Panginoon. And sabi dito sa verse 20, on all matters and wisdom and understanding, the king inquired of them 10 times better than all the what? The magicians and the astrologers that were all in his realm. Yung mga eunuchs, yung mga kasama, yung nandun sa Babylon, na pinapatawag ni Nebuchadnezzar, no, instead na si Nebuchadnezzar, Daniel and his friends ay nag-continue hanggang sa first year ng King Cyrus. Kaya dito makikita natin yan. At dito, sa ating pag-aaral, no, when standing for biblical truth, nabibigyan natin ng kasiyahan ng Panginoon. Actually, hindi naman na kailangan ng Panginoon na depensahan siya eh. Bigyan siya ng ano eh. Pero ang bagay na kinatuwa ng Panginoon, bait sila pinlas ng Panginoon. Sapagkat gaya nga ng inanto ng mga lalaki, they stand on their ground. No? Yung dapat na nilang tayuan, dapat po nilang, yun yung ibig sabihin ng awitin na yun, na dapat nilang tayuan, hindi lang siya simpleng paninindigan lang na kung saan na simple lang, kung titignan natin, pagkain lang naman yung issue eh. No? Pero mga kapatid, hindi lang yung pagkain yung issue, sapagkat yung mga pagkain na yun in-offer sa mga Diyos-Diyosan na alam naman nating ito'y abominable sa kanila. At dito nakita natin ang flow ng story, Nebuchadnezzar ay nanaginip, verse 11 to 13. Basahin nga ng mga kababaihan, verse 1 to 3. Chapter 2, verse 1 to 3. Ready, read. In the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep brake from him. Then the king commanded to call the magicians, and the astrologers, and the sorcerers, and the Chaldeans, for to shew the king in his dreams. So they came and stood before the king. And the king said unto them, I have a dream, and my spirit was troubled to know the dream. At dito na nga pumasok yung panaginip kay Nebuchadnezzar. Ito na papasok yung story ni Nebuchadnezzar at siya ay nagkaroon ng demand. Verse 4 to 8 na tinawag niya lahat ng mga servants na pwede mag-interpret. The Chaldeans, verse 5, no? But if you shew the dream, verse 6, the interpretation of this, no, he shall receive the gifts. Meron siyang demand. And all the servants interpret sa lahat ng mga dreams na kanyang sinabi. But if you'll not known unto me the dream, this is the demand, no, decree, no, ng king.
For ye have prepared lying, corrupt words to speak before me, till the time be changed. Therefore tell me the dream, and I shall know that ye can show me the interpretation thereof. At dito makikita natin sa verse 10 to 11, yung inability ng wise men. Even the Chaldeans, even the astrologers, even yung lahat na nag-interpret except the gods, no? Sabi sa verse 11, it is rare thing that the king required, and there's none other that can show it before the king except the gods, whose dwelling is not the flesh. At dito makikita natin yung galit ng hari nila. Verse 12, for this king was angry and very furious, commanded to destroy all the wise men of Babylon. At dito nakita po natin si Daniel, no? And decree went forth that the wise men should be slain, and they sought Daniel and his fellows to be slain. So kasama pala doon si Daniel. Kasama pala doon si Daniel. No? Then Daniel answered with the counsel, the prayer for wisdom, no? Verse 14 to 18. Kita natin. King's guard and was gone forth to slay the wise men of Babylon. Dito nga makikita natin yung puso pa rin ni Daniel, yung sa mga kasamahan niya, even hindi niya mga kalahi na hindi sila mapaslang, no? And he answered and said to king's captain, why is the decree so hasty from the king? And then made that ang hirap na nga din, Arioch made the thing known to Daniel. Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time, that he would show the king the interpretation. At dito makikita natin yung wisdom ng Panginoon. Mga kapatid, ang inakala po natin, ang inakala ko rin, no, na sa story ni Daniel, kung paano siya mag-interpret, kung paano tawag dito, paano ang mga kaibigan ni Daniel na nag-stand sa kanilang mga belief, no? Pero nakalimutan natin sa istorya na ang Diyos na nagbibigay ng talino, no? At nagbibigay ng revelation dito sa mga taong ito. Not only to preserve them, kundi upang magpakilala kahit sa mismong nasyon na hindi naniniwala sa Diyos. No? Kaya nga number 2, sa ating point number 2, kung mali po yung aking grammar, pakitama na lang. When standing for biblical truth, kasi history to no? History. When standing for biblical truth, it highlights the testimony of God. Tignan po natin sa verse 27 to 19 muna, no? Kung paano ni-reveal ng Panginoon kay Daniel kung ano yung interpretation sa nangyayaring panaginip kay Nebuchadnezzar na hindi niya maintindihan, na hindi man lang ma-interpret ng kanyang mga tao, na hindi man lang ma-interpret ng mga astrologers, ng mga wise men that time. At dito makikita po natin yung object at subject ng dreams ni Nebuchadnezzar. Hindi po natin pwede i-alis sa story kung ano yung nangyayari kay Nebuchadnezzar. Kaya dito pinatawag, no? Kaya dito sa verse 14 kanina hanggang verse 18, dito nakita natin yung panalangin for wisdom. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom. Ang Diyos ang nagre-reveal. Lahat ng panaginip na ito, simula sa haring Nebuchadnezzar at sa mga sumunod na sasakop sa kanila, ay dito makikita natin yung interpretation kay Daniel. Why? It highlights the testimony of God. Sabi ni Daniel, then the secret revealed unto Daniel in a night vision, verse 19, then Daniel blessed the God of heaven. Kinuha niya ba yung credit? Hindi. Sapagkat sa Panginoon ang wisdom. Sa Panginoon ang interpretation. Sa Panginoon ang talentong ito na gifts na binigay sa kanya ng Panginoon. Daniel answered and said, blessed the name of God forever and ever,
For wisdom and mighty are his. And he changeth the times, the season, he removeth the kings, and set up the kings, and he giveth wisdom unto wise, knowledge to them that know understanding, and he revealeth the deep and secret things. He knoweth what is darkness, and the light dwelleth with him. And I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now and he desired of thee, for thou hast now made known unto us the king's matter. Nakita niyo kung paano niya tinaas, paano niya inilagay sa Panginoon, na ang Panginoon naman ang nagbibigay, no, ng kasagutan sa lahat ng problema. Kumbaga, ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat ng interpretation sa lahat ng dreams. Alam naman po natin, in the Old Testament, kapag may mga dreams, pag may mga visions, ito po ay pagko-communicate ng Panginoon sa tao. Isa po itong medium ng isang communication. At kung titignan po natin, even sa kanila na hindi naniniwala sa Diyos, meron silang paniniwala na ito ay akto ng makapangyarihan na being, no? Na kailangan maintindihan upang sa ganoon ay ma-interpret ng maayos at maintindihan, no? Kaya dito nakita natin yung kasagutan. Therefore, Daniel went, no? In yung request niya, Daniel reveals the dream, no? Bago pa sila makatigim, no, ng punishment, the king had ordained to destroy the wise men of Babylon. He went and said unto him, destroy not the wise men of Babylon. Bring me in, Daniel, brought in Daniel before the kings in haste. Sa verse 25, and said thus in him, I have found a man of the captives of Judah that will make known the king interpretation. And the king answered and said to Daniel, whose name Belteshazzar, art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and interpretation thereof? Verse 27 to 30. Dito makikita natin kung paano in-highlights, no? Kapag tayo ay naninindigan, tayo pa ay dinedebesa natin ang katotohanan, no? At yung binigay sa kanya ng Panginoon, yung object at yung subject ng dreams niya, it testify the testimony ng kanyang Panginoon. Kaya dito sa story, no, hindi lang siya yung more of sa story lang ni Daniel. Dito nakita ko yung Panginoon na ni-reveal yung testimony niya even sa hindi naniniwalang individual na hari na ito. Bakit ko po ito nasabi, mga kapatid? Maaaring sa ating pong kapag tayo nanindigan sa ating pong mga nasasakupan o sa ating pong mga pamilya o sabihin na natin sa ating kung nasaan man po tayo, maaaring naninindigan lang tayo dahil gusto lang natin masabi na tayo yung tama. Pero hindi nabibigyan ng parangal ang Panginoon kapag masabi lang natin na tayo yung tama. Tama po ba? Na lumalabas yung pagiging natin. Labas muna tayo doon sa context. Punta muna tayo sa pagiging baptistic. Kapag tayo naninindigan bilang Baptist, sabihin natin Baptist, no? Naninindigan tayo. Hindi nabibigyan ng kapurihan ng Panginoon, kundi lalo na kapag yung testimony natin nabibigyan ng highlight, nabibigyan lang ng yung ating mga ego lang yung nasa-satisfy kapag tayo ay nasa tama, no? Yung bagay lang na yun, yung minsan nakikita natin, hindi natin nabibigyan ng kapurihan ng Panginoon. For example, nung nakausap ko yung mga Adventist, diba? Maaring dalawang side lang yung maghari at mag-away-away. And mga kapatid, endless debate po ang mangyayari dyan.
Pero kapag makita po natin sa three sides ng coin, di ba? Kung ang salita ng Panginoon ang may bibigyan ng kapurihan at mabibigyan po ng highlight, mawawala kung ano yung mga opinion po natin at masisira po ito. At mabibigyan ng testimonya at mabibigyan ng kapurihan ay ang Panginoon. Dito sa story, balik po tayo sa story, yung object at subject ng dream na ito. Sabi ni David, verse 27, Daniel answered in the presence of the king and said, basahin nyo nga, the secret which the king had demanded cannot the wise men and the astrologers and the magicians and the soothsayers what? Shew unto the king. Verse 28, sabay-sabay po nating basahin. But there is a God in heaven that revealeth secrets and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dreams and the visions of thy head upon thy bed are this. This is the interpretation. As for thee, O king, thy thoughts came into thy mind, na nasa isip mo, na what should come to pass hereafter, and that revealed secrets make known for thee shall come to pass. But as for me, verse 30, this secret is not revealed to me, for any wisdom that I have more than any living, but their sakes that make show known the interpretation to the king, that thou mightest know the thoughts of thy heart. At dito makikita po natin kung paano binigay ang papuri sa Panginoon. How Daniel gave glory to God, proving that He is the only true God. No? Ang Panginoon ni Daniel. Kasi kung babalikan natin, may mga gods din naman sila Nebuchadnezzar eh. Pero yung Panginoon ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan, napadpad sa Babylonia. This is the God na nag-reveal greater than all the wise men of the earth. At nung ito'y ni-reveal ni Daniel sa kanya, wala man lang pag-take ng credit, mga kapatid. Nakita nyo po, may kinuha ba siyang credit na ito'y galing sa kanyang lakas, galing sa kanyang katalinuhan, galing sa kanya? Wala. Mga kapatid, Daniel took no credit to himself for the dream or the interpretation. Hindi nga siya naging superior. Yung superiority, di ba sabi sa verse kanina sa chapter 1, kung paano sila naging superior sa mga eunuchs. Pero dito, alam na natin kung bakit binigay ito ng Panginoon. Nebuchadnezzar, ikaw ay mayabang. Ang iyong kingdom ay babagsak, ang Babylonia. The great image, verse 31. Verse 31 to 35. May great image ang nakita. Mayroong 5 parts dyan. Tignan nyo na lang po yung mga katawan dyan. From verse 31 to 35. And this is the interpretation. Verse 36. Tignan nyo. This is the dream. We will tell the interpretation. The king, oh my king. This world or this empire na magpe-persecute sa Israel, na itong Israel, na itong Babylon na magpe-persecute sa Israel, ay babagsak din. Babagsak saan? Una, sa head of gold. This interpretation, darating ang isang empire, papabagsakin itong Israel. At ang nagpabagsak sa kanila, isa po doon ay ang Babylon. Yung breast at yung arms. Verse 39. Ang magpapabagsak sa Babylon, ang susunod dyan ay ang Medo-Persia. No? After thee shall rise another kingdom inferior to thee. Verse 39. Bakit ka magmamataas? No? Verse 39. Another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth.
may magpapabagsak din kahit sa pinakamalakas na Medo-Persia. No? Mayroong susunod na empire. And the fourth kingdom shall be strong as an iron. Verse 40. Pero hindi magpapabagsak kahit sa imperyo na darating. So dito, hindi naman niya magigets kung ano ibig sabihin nito. Di ba? Pero yung interpretation dito ni Daniel, from empire to empire, kingdoms to kingdoms, may magpapabagsak hanggang sa pinaka-importante po dito, yung verse 44 to verse 45. And it tells about the Messiah, mga kapatid. Na kahit sobrang lakas ng Medo-Persia, kahit sobrang lakas na merong sasakop na Greece, kahit sa sobrang lakas ng Greece, mayroon pa rin sasakop na Rome, pero isa lang ang magpapabagsak sa kanila. Hindi ito yung earthly kingdom, kundi yung eternal kingdom of heaven na itatayo ng Panginoon. Verse 44 to verse 45, na hindi maiintindihan ito na isang hindi ligtas na si Nebuchadnezzar. And the last world na kingdom na kahit dun sa pinakamalaking image na yon, from Israel, Heads of Gold, hanggang sa Rome na pinakamalakas sa panahon ni Jesus Christ, babagsak ito dahil sa, tingnan nyo po, sa batong ito. Verse 44 and 45. In the days of this king shall God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break into pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. For as much thou sawest the stone was cast out of the mountain without hands, and breaketh the pieces of an iron, and the brass, and the clay, and the silver, and the gold, the great God that made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof sure. At dito na-amaze lang yung hari. Pero hindi niya pinakinggan yung interpretation niya. Interpretation ni Daniel kung ano yung binigay ng dream ng Panginoon dito sa hari. At mga kapatid, dito makikita po natin, it honors God. Verse 46. God exalted. No, hindi lang natin nakita dito that Daniel promoted. God exalted. Kaya every time na binibigay natin yung ating pong serbisyo sa Panginoon, no? Ibibigay natin. Wala namang iba kung pinaglilingkuran ni Daniel dito, hindi yung mga hari, kundi ang Panginoon. And the king answered unto Daniel and said of truth. No? Balikan pa natin yung verse 46. Ito pa nga yung nakakabigla eh. Worship Daniel. Diba? Sapagkat hindi niya naiintindihan kung ano yung bagay na pinapatungkol ni Daniel. Sabi dito, Daniel worship Daniel and commanded they should offer an oblation and sweet odors unto him. And the king answered unto Daniel, of truth it is that your God is a God of gods and the Lord of kings and revealer of secrets, seeing couldst reveal this secret. Then the king made Daniel a great man and gave him many great gifts. Pero ang sumatotal, mga kapatid, ang Panginoon ang nabigyan ng kapurihan. At kung paano in-highlight ni Daniel yung kanyang Diyos. Pero, naalala ba yun ng hari? Hindi. And the chief governors over the wise men of Babylon, then Daniel request of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat in the gate of the king. Number 3, when standing for biblical truth, it will bring us to the test.
dadaling tayo sa pagsubok. Susubukin tayo ng ating katatagan. Yung mga friends ni Daniel, hindi lang naman nagtapos doon nung chapter 1. Dito makikita po natin, Daniel's brethren tested. Saan? The fiery furnace. Hindi lang to tinuturo ng mga Sunday schoolers na ilagay po sila sa ano. Kundi, the history speaks for itself na kung paano napapurihan ng Panginoon, kung paano sila nilagay sa test, no, sa pagsubok. Nakita natin yung kanilang pananampalataya dito. Alam natin yung story, no? From verse 1, si Nebuchadnezzar nag-set up ulit ng another decree na anything na ito yung image of gold, no? Di na natin kasi mabigay ba natin yung pinaka-eksaktong laki, yung ganito, pero hindi natin makikita na yung mensahe ng Panginoon na dapat ang Diyos ang mapuri, hindi ang mga bagay na ito, hindi mawawala rin, hindi rin natin makukuha yung mensahe na dapat natin makita dito sa storya. At kung paano dinedicate yung mga serbisyo na ito from verse 2 to 3 ni Nebuchadnezzar na lahat, hindi lang mga prinsipe, hindi lang mga captains, mga gobernador na corrupt. Mga captains na corrupt, no? Naipasok pa rin, no? Mga judges, treasurers, counselors, when we have a degree, gagawin nila ito and command to worship. Kapag nakarinig kayo ng mga musical instrument na ito, the strings instruments, another type of harp, tambourine, lahat ng mga ito, verse 5, you must worship and fall it not down, and worship shall not same hour be cast into the midst of the burning fiery furnace. At dito, yung pagkakataon sa time po ng mga kaibigan ni Daniel, nasubok po sila. Verse 8, in chapter 3, to verse 12. Wherefore at that time, certain Chaldeans came near and accused Jews. Kapag ikaw ay nananatili at naninindigan, darating at darating sa punto ng pananampalataya, ikaw ay aakusahan. Ikaw ay bibigyan ng mga maling paratang o ng pagsubok. Kaya nga, kung babalikan po natin, talon muna tayo ulit sa isang Bible character na si Joseph. Bakit ba nagalit yung mga kapatid niya sa kanya? Dahil lang ba sumbongero si Joseph? O naninindigan siya na yung dapat ginagawa ng pinakapanganay sa kanila, ang ginagawa ng lahat nila bilang magkakapatid, ay dapat paninindigan bilang isang anak kay sino yung tatay nila? Si Jacob. Tama? Baka magkamali. Pero yung kanyang paninindigan, no? Bata pa lang siya, no? Kung bakit siya, hindi lang yung story na nilagay lang siya ng mga pinagkaisahan lang siya ng mga kapatid niya kasi naninindigan siya sa tama. No? Naninindigan siya sa dapat niyang gawin bilang isang individual. Si Joseph, na kahit pamilya mo pa, no? Kahit pamilya mo pa ang mag-akusa sa'yo, ang tanong dito, ang paninindigan mo ba sa Panginoon mo ay mananatili? Dito sa isang kaso ng Daniel chapter 3, yung mga kaibigan ni Daniel, lumuhod ba sila? Hindi. There are certain Jews, verse 12, that was set over from the affairs of province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. No?
Pagkatapos na highlights ang testimony ng Panginoon, again, darating ulit ang pagsubok. Itong mga, sa madaling sabi, sa story, no? Is it true? At nagalit ang hari. Verse 13. Sabi ng hari, is it true, Shadrach, Meshach? Verse 14, tingnan niyo po. Galit talaga. At alam naman natin kapag galit, iba ang nangyayari. At dito, makita natin yung punishment nila. Bakit? They refuse to worship sa ginawang image ni Nebuchadnezzar. Now, if you ready at the time, hear sound. Fast forward, but if you worship not, ye shall be cast in the same hour, verse 15 po ito, into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God shall deliver you out of my hands? Again, every time mga kapatid, napapasok po tayo sa mga trials, papasok po tayo sa mga challenge, papasok po tayo sa isang pagsubok, nawa ang Diyos ang mapapurihan. Nawa ang Diyos ang mabigyan ng highlight. Ang testimony ng Diyos ang mabigyan ng kapurihan dahil sa ating pong paninindigan. Kaya ngayon po yung inuna natin na ang Diyos ang, kapag tayo ay naninindigan sa truth, sa biblical truth, di lang sa truth kasi kapag marami namang katotohanan pero hindi biblical no? Pag hindi tayo nanatili, hindi tayo nanindigan sa bagay na yon, nawa sa paninindigan natin mabigyan ng kapurihan ng Panginoon. Tingnan nyo, paano ikutya ni Nebuchadnezzar yung Diyos nila? And who is that God that shall deliver you out of my hands? Kita natin yung faith. Nakita natin yung faith nila, no? Yung faith na kagaya din kay Joseph sa paninindigan niya. Dumaan din naman si Joseph sa kamay ni Pharaoh, sa iba't ibang Pharaoh. Pero doon yung paninindigan niya. Kahit si Job, sa panahon ni Job, nanindigan din naman siya, no? At tinuruan siya ng Panginoon na, Job, mali ka. No? Tinuruan din yung kanyang pananampalataya. Why? Faith. Bakit? Yung pananampalataya ay nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Nagpapasaya sa Panginoon. Hebrews chapter 11. Balik po tayo doon sa kanina binasa natin. Hebrews chapter 11. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Fast forward. Verse 6 ata yun. Sorry po Verse 6. For without faith it is impossible what? To please Him. For he that cometh to God must what? Believe that He is. Yung necessity ng faith, no? Must believe that He is. And He is what? Rewarder of them that diligently what? Seek Him. Yung pananampalatayang pinakita nito ay nagbigay ng papuri sa Panginoon. Sa kabila ng dedikasyon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa kabila ng utos ng mga akusasyon ng mga utos na ito sa pagsamba sa golden image, hindi sila nagkompromiso. Hindi nila dinisplease ang Panginoon. Tingnan niyo po yung refusal nila. Refusal of the three Jews. Verse 16 to 18. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said unto the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If this be so, our God whom we serve is able, what? To deliver us. Kita natin yung deliver.
mga kapatid, yung pag-refuse, yung pagsabi ng hindi po masama yan. Kung ito'y kapurihan sa Panginoon. Not all refusals are bad. Forgive me sa aking grammar. But it shapes integrity. Mga kapatid, tingnan nyo po, yung integridad nila, yung kanilang faith ay nabuo, no? And it shows faith, no? We are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. In spite of yung rage ng king, yung galit ng king, kasi kapag ka nakakita ka ng galit, minsan mapapa-oo ka na lang kahit mali naman yung sinasabi. Diba? Because of rage, because of manipulation ng galit. Pero yung kanilang pag-refuse dito sa king na ito, at nakita natin kung paano kinestyon, kung paano tinuya yung Diyos nila Daniel. Pero nakita po natin kung paano challenge ng mga kabataang ito na Hudyo at i-prove na ang Diyos nila ang magliligtas sa kanila. And He will deliver us from the burning fiery furnace. Pero hindi lang nagtapos nun. Tingnan nyo po yung contrast na word, but, verse 18, and that is faith. But if not, kahit hindi pa kami ligtas, be it known unto thee, O King, we will not serve thy gods, nor worship the golden image thou hast set up. And truly, the God of deliverer, no? Dilagay sila sa verse 19 to 23 sa fiery furnace, 7 times more heated. At tingnan natin sa records, even yung naglalagay sa kanila doon, namatay eh. Pero sila, hindi sila. The harmless furnace. Why? Dahil sa Panginoon. Hindi pa man nakikita, no? Hindi pa man sa Old Testament, hindi pa man eksakto at pinakapurong-puro makita yung imahe o pinaka mensahe kung ano ang Mesaya, pero nakita po natin sa statement na isang hari dito na ibigyan ng papuri ang Panginoon. Ano po? Sabi po ng hari sa verse 24, the Nebuchadnezzar king was astonished and rose up in haste. Astonished. Dito past tense eh, tapos na eh. Na-amaze. And also, the king is convinced that the God of Shadrach, Meshach, and Abednego ang nagligtas, no? At yung who is that angel na meron silang kasama. Na Number 4, bilis lang. When standing for biblical truth, dito sa story, sorry. Hindi, yun na yun. Papasok na dun. Pang-apat, it shows that you are a true servant of the Most High God. Dito nakita natin sa buhay po ng mga magkakaibigan na ito. Sabi ni, kung paano nabigyan ng papuri, no? Sabi ni Nebuchadnezzar, verse 28, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who had what? Sent his angel and delivered his servants and trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies that they might not serve nor worship any God except their own God. So Nebuchadnezzar's decree, therefore I make a decree that every people and nation nabigyan ng papuri ang Panginoon. No? Hindi dahil sa ginawa po nila.
dahil sa pananampalataya nila sa Diyos nila. The language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, shall be cut up into the house and shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. At dito nakita natin yung story, no? Ni-recognize sila as a true servant of the Most High God. Nawa, kung tayo po ay maninindigan sa ating pananampalataya, hindi yung individual ang mabigyan ng kapurihan, kundi ang Panginoon ang mabigyan ng kapurihan. Dito sa buhay nila, ang Panginoon ang nabigyan ng kapurihan at ang Diyos. Nung una, sinamba pa nga niya si Daniel Sinamba. Nakita niyo po yung progression? Sinamba. Si Daniel binigyan pa ng gift. Sana all. Pero, mga kapatid, hindi yun yung nakita po natin, yung buhay po ng story na ito ay nabigyan ng highlight at nabigyan ng kapurihan niyang Panginoon. Still the Lord God Almighty glorifies. Sorry kung mali yung grammar na sinulat ko. No? Kaya mga kapatid, manindigan po tayo sa biblical truth. Nahawak-hawak po natin. Sila, truth yun nila kasi nung hindi nadala sila doon sa Babylonian, no? Hindi lang naman sila nilagay lang doon dahil walang purpose ang Panginoon Ang purpose ng Panginoon dahil sila nailagay doon dahil ang Israel ay nagpatuloy saan? Sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At yun ang resulta, sila ay nahati, sila ay napadpad sa iba't iba. Kaya nga tuwang-tuwa sila Tuwang-tuwa si Ezra nung napabalik sila. Tuwang-tuwa si Zerubbabel, dala-dala pa yung mga kung kagamitan sanktuaryo para sa templo. Tuwang-tuwa, tiniyakan pa ni Nehemiah para lang ma-rebuild yung templo, yung wall ng Jerusalem ng Israel. Pero dahil sa bagay na yon, naka-experience sila ng mga mahagupit na mga empire. Pero dito, still, sa story, pinapakita pa rin yung kapurihan sa Panginoon. Kaya, tayo ay manindigan mga kapatid. Sorry, mahaba Pero, mahaba yung story natin. Pero pangapat, kala nyo tapos na, no? When standing for biblical truth, ay panglima, na tayo. It gives an individual the opportunity to be transformed and to know God. And it gives punishment to those who rejects. For the summary, Nebuchadnezzar, alam naman natin yung nangyari kay Nebuchadnezzar ng chapter 1, chapter 2. Meron siyang panaginip na patungkol specific sa kanya. Pero later part, hindi siya nakinig doon. Hindi niya yun, binaliwala niya yun. At for the sake ng time, no, ng interpretation na ito na bumalik yung panaginip. Tingnan nyo sa verse 1 to 3, bumalik. Pinakita ulit yung interpretation ng panaginip. Verse 1 to 3. Yun yung kayabangan niya na walang tatalo sa Babylon. And truly, sabi nga ng Proverbs, pride, what? Ang kayabangan ang maglalagay po sa atin sa destruction. Sabi niya, how great are these signs, this kingdom of mine, no? And how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom. Nebuchadnezzar was the rest
in mine house and flourishing in my palace, I saw a dream which made me afraid, and thoughts upon my bed, and the visions of my head troubled me. For the sake of time, no? Yung interpretation na ito, na itong si Nebuchadnezzar, ay magiging parang, hindi parang psychologically, para siyang hayop. Magiging hayop dahil sa kanyang pagyayabang sa Panginoon. Tawag sa Hebrew nun, necro, tawag dun, basta, yung parang haso. Yung parati sinasabi ni Daniel dati, parang animal. Di ba? Ibig sabihin, yung kanyang, di, seryoso yun, na, yung kanyang state bilang isang hari, no? Kanyang state bilang isang hari na tanyag at dumating sa punto na para siyang animal, no? Mali yung yung word yung yung pag-pronounce, sorry. Parang word na. Para siya naging psychologically, kahit yung mga nagbabantay sa kanya, no, ay hindi na kinaya na bantayan siya. Sapagkat wala siya sa wisyo, wala siya sa bagay na yon. At from the time na kung siya ay magre-repent, no, ito yung magpapaalala sa kanya. Sa nakakaalam ng story, no, alam natin kung paano siya tinatransform din ng senaryo na yon bilang isang hari upang tanggapin na isa lamang siyang hamak na hari, kundi mabigyan niya ng recognition ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nagiging ko dyan, opportunity to be transformed and to know God, and also gives punishment to those who rejects. Remember Belshazzar, ang sumunod kay Nebuchadnezzar. Hindi ko na idedetalya pa yung pinakastorya. Nagkaroon ng ukit, no? At anong interpretation na ito? Wala rin makasagot. Wala rin makapagbigay ng kung ano ibig sabihin ng pagkakataong ito. At hanggang sa later part, no, ng kanyang sinabi na ni Daniel kung ano yung interpretation, pero binaliwala ito ng hari. Ni-reject kung ano yung warning ng Panginoon. At dito, makikita natin yung punishment ng Diyos. Kaya nilagay ko dyan, it gives punishment to those who rejects. Still, the Lord God Almighty glorifies. Fast forward sa panahon ni Daniel kay King Darius. Kilala niyo si King Darius? Sa Persia na. No, remember Persia? Fast forward na, wala na sa era si Nebuchadnezzar. Persia na tayo, nasa Persia na tayo. To cut the long story short, yan. Sino ang nabigyan ng kapurihan? Ang Panginoon. Alam natin yung story, yung plot ng mga enemies ni Daniel. Pero pinakita niya pa rin yung pinakamabuti na siya ay mananalangin. Haharap sa Jerusalem. No? Siya ay nananalangin. Pero yung plot twist doon na ginawang trap ng mga descendants, minsan maayos yung hari pero yung mga descendants sablay minsan maayos naman yung descendants, minsan yung hari din yung sablay, no? Pero dito sa story po ni Darius ay nakita natin yung story ni Daniel na saan may opportunity na bigyan ng kapurihan ng Panginoon. King Darius also believed. Tingnan nyo po sa chapter 5. Ito na nga yung sinabi natin, binasa natin kanina sa Hebrews 11:33, na mayroong mga kingdoms, no,
still glorifies God. No? Dahil sa kanilang pananampalataya. Saan yun? Tulungan nyo po kung hanapin yun. Verse 6. Chapter 6, verse 23 to 28. Pero talon na tayo ng verse 25. Then Darius wrote unto all people of nation languages, I make a decree that in every dominion of my kingdom and tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God and steadfast forever. And his kingdom shall not be destroyed, and his dominion shall even unto the end. And delivered and rescue it, and he worked signs and wonders in heaven and in earth. Imposibleng may magligtas kay Daniel sa bibig ng mga leon sa sobrang gutom nito. But sabi dito, and he worked signs and wonders in heaven and earth, who had delivered Daniel from the power of the lions. So Daniel prospered in the reign of Darius and reigned Cyrus the Persian. See, nakita po natin, even King Darius believed opportunity to be transformed to know God. Kaya kapag tayo po ay naninindigan, ito ay opportunity natin upang ang isang individual ay patuloy na makakilala sa Panginoon. Hanggang mayroong pang mercy. Pero wag po tayong magulumihanan sapagkat mayroong hustisya ang Panginoon to every individual na harap sa salita ng Panginoon. And last, ito yung dinagdag ko kanina, sorry po. When standing for biblical truth, ito na yung buhay ng katapos-tapusan ng ano ni Daniel. It gives a light that exalts the Lord. Yung ginawa ni Daniel, isang pamumuhay yun. Hindi dahil para ipakita niya lang na ako'y kumbaga sa parang baptist. Baptist ako. Ito, hindi ganoon. Pero pinakita niya yung pamumuhay na may tataas, mabibigyan ng kapurihan yung Panginoon. Nung nagbigay ng decree, ng plot, hindi siya sumusunod, hari. Diba, nakita nyo naman yung plot twist ng story, dapat sumunod kung ano yung decree ng hari. Pero mayroong mga enemies. Sabihin na natin maraming inggit kay Daniel, politically speaking. No? Pero, still, ang Panginoon pa rin, bigyan ng kapurihan. Nawa, yung buhay na yon na nagpakita sa atin sa story po sa mga several parts ng Book of Daniel, nawa, maging paalala po sa atin sa paninindigan po natin. Maaari po tayong manindigan sa sarili nating pamilya, sa mga kapwa nating mga katrabaho, papunta sa mas malaki pang responsibilidad as church. Darating ang panahon at tayo ay susubukin ng mga ungodly men na to. Kung sa tingin natin minsan, hindi pa naman siguro, hindi pa ako napapersecute, hindi pa ako dumadating sa punto na yon. Nawa, maging handa tayo na bigyan ng kapurihan ng Panginoon. Kaya manindigan po tayo sa biblical truth. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa story po ni Daniel, Panginoon. And we pray, Panginoon, na kayo po mabigyan ng kapurihan sa lahat ng pagkakataon na kami po ay tatayo sa gitna ng mga magtatanong sa amin, Panginoon. Magbibigay ng mga akusasyon at magbibigay ng hamon sa amin. Natawa, yung pananampalatayang ito, Panginoon, natunay nga po na sinabi ng Hebrews chapter 11, ng pananampalataya na ikay mabigyan ng kapurihan at pasasalamat. Nawa ikaw ang maging masaya, Panginoon.
sa bagay, Panginoon, na amin pong paninindigan. Hindi po ang amin pong ego, yung amin pong na masabi, Panginoon, na kami po ang nasa tama, kundi makita ng isang individual o ng isang pagkakataong ito, Panginoon, na makilala at mabigyan ng kapurihan ang iyo pong pangalan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, sa story po ni Daniel, ni kunin man niya ang credit, hindi, Panginoon, sapagkat you are the God, Panginoon, na worthy para sa kapurihan, Panginoon, at pasasalamat. At sa mga testing, Panginoon, sa mga trials, Panginoon, dito kami masusubok, Panginoon, yung aming pong pananampalataya. At yung bagay, Panginoon, na papanindigan po namin sa magitan po ng inyo pong salita. Dito po sa salitang ito, Panginoon, sa inyo pong Biblia, Panginoon, maraming nakasaad, Panginoon, maraming nakasulat na pwede po naming banggitin upang hindi protektahan ang aming sarili, kundi mabigyan ng kapurihan ang iyo pong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa aming pong devotion ngayon pong hapon na ito sa story po ni Daniel. At nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ang kwento na ito, Panginoon, na naging pinakamagandang example ng mga pananampalataya ng mga taong ito para sa iyo, Panginoon. Para po sa pananampalataya, tulungan niyo po kami, Panginoon, namin pong dalangin na mabigyan po namin ng pinakamataas na papuri ang inyo pong katotohanan. Salamat po, ito pong dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Hello, sound check. Purihin po ang Panginoon sa salita ng Diyos na naihayag po sa ating kalagitnaan. At sa ating Song of Response, tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin What Faith Does. Samahan niyo po ako. Awitin po natin ng malakas, sabay-sabay. Isa pa po. Ready? Mabilis po ito. Ready? Me, why I believe like I do, why I'm so convinced that the Bible is true. I'm here to tell. Isa pa po. Awitin po natin. Ready? Ready? You ask me why I believe like I do, why I'm so convinced that the Bible is true. I'm here to tell you it's only because I've come through enough to see what faith does. Faith sees the invisible, believes the impossible, receives the incredible. No matter what was, moves the unmovable, proves the unprovable. Anyone willing to trust, believe and you'll see what faith does. Next verse. If there's a mountain that stands in your way, be there to say, the small mustard seed, see. Nag-i-interfere po yung ano. Ulitin po natin. Nag-i-interfere po yung nakaharang. Hindi, pero meron talaga. Right lang po. Meron po ba naka-open na Bluetooth?
Wala po. Pa-double check po muna. Ayan. So, awitin natin. Tuloy-tuloy na lang po. Mabilis po talaga ito Mabilis at mataas. Ready? Ask me why I believe like I do, why I'm so convinced that the Bible is true. I'm here to tell you it's only because I've come through enough to see what faith does. Faith sees the invisible, believes the impossible, receives the incredible, no matter what was. Make moves the unmovable, proves the unprovable to anyone willing to trust. Believe and you'll see what faith does. Listen. If there's a mountain that stands in your way, from all you can be, it will be there to stay. God said with the faith of a small mustard seed, the mountain will move. Believe and you'll see. Faith sees the invisible, believes the impossible, receives the incredible, no matter what was. Faith moves the unmovable, proves the unprovable. Anyone willing to trust, believe and you'll see what faith does. Faith is a victory. Faith is a victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Faith is invisible, believes the impossible, receives the incredible, no matter what was. Faith moves the unmovable, moves the unprovable. Anyone willing to trust, believe and you'll see what faith does. Believe and you'll see what faith does. Amen. Purihin pa rin ng Panginoon sa mensahe ng awitin. Believe and you'll see what faith does. Jude 24, verse 25, Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Manalangin po tayo as we close ng ating evening service. O Panginoon naming dakila sa lahat, maraming salamat po sa pagkatipong ito. Ay nawa Panginoon, ikaw ang siyang itaas po namin sa aming kalagitnaan. At maraming salamat po sa mensahe ng iyong salita at sa mensaherong ginamit mo Panginoon. At maraming salamat din po Panginoon sa presensya po ng bawat isa, hindi lang po sa sanctuaryong ito, kundi sa mga kasama po namin mga kapatid na sa online streaming. At maraming salamat din po sa maghapon pong ito na sa pribilehiyo, Panginoon, na makapunta muli sa sanctuaryong ito despite ng hindi magandang panahon, Panginoon. Salamat, Panginoon. At ikaw pa rin ang mapapurihan po namin sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ay ingatan mo po kami. Ito ang dalangin namin at sama sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. And see you when I see you po, mga kapatid. See you on Wednesday para sa ating prayer meeting. Quick announcement lang po regarding po sa ano nga bang sports fest yun? IBMP Sports Fest po sa darating na August 31.